Experts say the Philippines is one of the biggest victims of climate change. Katunayan, pang-apat ang bansa natin sa Global Climate Risk Index. Nararamdaman na natin ang mga yan, Martin? This year we had a longer summer season and we've been battered by intense typhoons tulad nga ni Bagyong Ondoy at Pepeng. Along with that are threats posed by rising sea levels. At dahil dyan, isa sa 4 na probinsya dito sa atin ang nanganganib maging water world in the coming years. That's story number 1 from Naomi Dairit. Ito na, ito na, ito na, ito na. Sinasabing isa ang Pilipinas sa mga pinakaapektadong lugar pagdating sa epektong dulot ng climate change. Dahil napapaligiran tayo ng katubigan, laging nakataas ang panganib ng matinding pagbaha, gaya na naranasan natin kay Ondoy at Pepeng. Typhoons like Ondoy and Pepeng will happen maybe more frequently, and with the same kind of severity, and therefore the same kind of impact. Habang tumataas ang temperatura ng mundo, unti-unti ring natutunaw ang mga ice caps dahilan para tumaas ang sea level. Kada taon tumataas ng 2 millimeters ang ating sea level. At tansya ng UN Intergovernmental Panel on Climate Change, nasa 59 centimeters o 23 inches ang pwede pang itaas nito pagdating ng taong 2050. Dito sa Pilipinas, 20 sa 8 probinsya ang sinasabing vulnerable kapag tumaas ang sea level ng 1 metro. Kabilang sa mga probinsyang ito ang Sulu, Palawan, Zamboanga del Sur, Northern Samar, pati na ang Cebu, Davao at Bohol. Coastal communities will lose the land where they are right now living. And it's important that in this process, their rights are respected. And this also means na dapat matulungan sila ng gobyerno to be resettled. Sabi ng Oxfam, anumang bagyo ang dumating, hindi maiiwasan ang pagkasawi ng marami. Halos irreversible na raw ang climate change, pero may mga magagawa pa naman para kahit papaano ay hindi gaanong matindi ang epekto nito sa buhay ng tao. Naomi Dairit, The Evening News. So, Royces, bago yung ating mga entertainment or lighter side,